Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng masugid na tagapakinig ng inyong YouTube channel. Isa po ako sa inyong mga bagong taga-subaybay. Nagustuhan ko po kasi ang inyong paraan ng pagsasalaysay, kaya't nais ko rin po sanang magbahagi ng isang kwento tungkol sa hiwaga at kababalaghan. Isang karanasan na hindi ko malilimutan kahit ngayong may edad na po ako. Kuya Bari, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Sonia. Ang kwentong ibabahagi ko po ay matagal na rin namang nangyari, subalit hindi ko ito malilimutan. Alam ko na marami pa rin ang hindi naniniwala sa mga maligno, engkanto, lalong-lalo na sa aswang. Marahil dahil hindi pa sila nakakaranas ng ganitong klasing kababalaghan. Hindi rin siguro sila nakakakita pa ng mga ganitong uring nilalang sa tanang buhay nila, kaya mahirap talaga para sa kanila ang maniwala. Kung sa bagay, ako nga rin po noong hindi pa ako nakakaranas ng ganito, ay isa rin ako sa hindi naniniwala. 18 ako noon at kasalukuyang nag-aaral sa kursong HRM sa isang semi-private po na kolehiyo sa aming probinsya nang makahiligan ko ang pakikipagkaibigan sa pamamagitan ng sulat. Noong panahon ko po, Kuya Bari, ay wala pa pong cellphone, chat, FB at text. Ang nauuso po noon ay ang pakikipag-pen pal. Mayroon pong ganitong mga patalastas sa mga column ng mga babasahin tulad ng comics. Nakalagay dito ang mga pangalan at address ng mga taong nais magkaroon ng kaibigan sa malayong lugar. Noong una po ay katuwaan lang po ito naming magkaklase, Kuya Bari. Sa katuwaang ito ay nakilala ko po si Teryo na isang seaman. Ilang buwan din kaming nagpalitan ng sulat hanggang sa hindi ko inaasahan na magkakahulugan kami ng loob. Idinaan nito sa sulat at pagpapadala ng mga tsokolate ang panliligaw nito sa akin. Mga bagay na nagpakilig naman po sa aking puso. Wala sa hinagap ko na mauuwi sa pagiging magnobyo at seryosong relasyon ang aming pagiging magpenpal. Hindi ko naisip man lang na mapapaibig ako sa pamamagitan ng pakikipagsulatan. Tumagal po ang aming relasyon na tinatawag ngayon ng mga kabataan na LDR ng mahigit 1 taon. Graduation ko po noon, Kuya Bari, nang dumating ang sulat ni Teryo na nagsasabing pauwi na siya ng Pilipinas. Hinihiling din ito kung maaari siyang dumalaw sa amin at kung maaari na niya akong makita ng personal. Ngunit natakot ako nung una, Kuya Bari. Inisip ko na baka may magbago sa aming mga damdamin kapag ka nagkita na kami. Subalit taliwas sa aking inakala ang nangyari, sapagkat tila mas lalong nagkalapit ang aming mga damdamin nang sa wakas ay nagkita na nga kami. Nagsadya po talaga siya sa amin sa Lucena at nagpakilala ng pormal sa aking mga magulang. Nanligaw po siya ulit sa akin, ngunit sa pagkakataong iyon ay sa personal na at hindi sa sulat lamang. Lalong tila naging matibay ang aming relasyon dahil po dito. Ilang buwan pa ay napag-usapan na namin ang plano ng pagpapakasal. Nais na nitong hilingin ang permiso ng aking mga magulang bago ito muling sumampa ng barko. 2 taon lang kasi po ang plano nitong pansamantalang pagtigil sa trabaho. Hindi naman kami nabigo na makuha ang basbas ng aming mga magulang, Kuya Bari. Enero 1987. 20 na po ako noon nang namanhikan po sila sa amin.
Mayo ng taon din pong iyon ay ikinasal po kami. Ilang araw po pagkatapos ng aming kasal ay iniuwi niya ako sa napundar niyang bahay at lupa sa kanilang probinsya sa Sorsogon. Medyo malayo ng kaunti iyon sa bahay ng kanyang mga magulang at kapatid na nakatira naman noon sa kabilang bayan. Ang lupa kasi ay inalok lang ng isa sa kanyang naging kaklase sa kolehiyo na dating nakatira rin sa baryong iyon. Malawak at mataba ang lupa sa bahaging iyon ng baryo kung saan naroroon ang lupang nabili ni Teryo. Malapit po ito sa bukal na ilang minutong lakad lang ang layo at halos napapalibutan ng mga kakahuyan na pwedeng kuhaan po ng mga gulay at mga prutas. Napakaganda po talaga ng lokasyon nito, bagamat may kalayuan ng kaunti sa sentro ng baryo kung saan naroroon ang maraming kabahayan. Agad akong naging komportable sa aking bagong buhay may asawa. Masasabi ko kasing hindi ako nagkamali ng pagpapakasal po kay Teryo. Masipag po siya at porsigido sa buhay. Malambing at maalaga. Kahit nagsasama na kami ay para pa rin itong nanliligaw sa akin. Palagi itong may dalang pasalubong tuwing galing sa bayan o kahit galing lang sa bukid nito. Isang bagay pa na hinahangaan ko sa kanya ay tila talagang pinaghahandaan nito ang pag-aasawa at pagbuo ng isang pamilya. Sa edad nitong 25 ay marami na itong naipundar na mga ari-arian. Tulad nga ng lupang kinatitirikan ng bagong gawang bahay po namin. Mahusay itong pumili ng puok kung saan maaaring magsimula ng isang pamilya. Isang lugar na simple at abot kamay lang ang ganda ng kalikasan. Kaya't naging panatag po kaagad ako sa lugar na iyon sa piling niya. Hindi naman kasi nagkakalayo ang kapaligiran nun sa mga tanawin sa amin sa Lucena. Presko po ang hangin at tahimik. Malalayo kasi ang agwat ng mga bahay sa parting iyon at medyo malayo rin sa mga tumpok ng kabahayan sa sentro ng baryo. 2 bahay lang ang maituturing kong kapitbahay namin doon, Kuya Bari. Ang matandang si Tatang Jose na nakatira sa maliit na kubo sa gawing unahan namin at ang isang lumang bungalow na walang nakatira. Lumang-luma na kasi ito at parang isang malakas na ihip lang ng hangin ay bibigay na. Wala nang umanong tumira sa bungalow na iyon mula nang mamatay ang matandang babaeng may-ari nito na si Nanang Banding. May usap-usapan na ang bungalow na iyon ay landingan o pahingahan ng mga aswang na gumagala sa buong baryo. Ang sabi-sabi pa nga ay doon umano nagpapalit daw ng anyo ang aswang na iyon bago pumunta sa mga bahay na nais nitong biktimahin. Kaya't ni walang nais magawi o malapit doon, lalong-lalo na sa gabi. Natatawa pa nga si Teryo noon kapag ikinikwento ko ang mga sinasabi ng mga taga roon tuwing bumibili ako sa kanilang tindahan. Sinasabihan kasi ako ng mga ito na huwag magtitiwala sa kapitbahay naming si Mang Jose. Isa ito sa mga pinagdududahan kasi nilang aswang na nambibiktima umano ng mga buntis. Mula raw kasi nang dumating ito sa puok na iyon ay naging madalas na ang insidente ng mga inaaswang sa kanila. Ito pa nga ang itinuturong ng aswang umano sa may-ari ng bungalow noon. Kaya inabandona na ng anak nito ang bahay dahil sa tindi ng takot niya. Hindi naalis ang mga hinala ng tao kay Tatang Jose kahit walang patunay. Palibhasa ay dayo lang din kasi ang matanda roon. Ang tunay umanong may-ari ng lupa nito ay ang asawa nito na namatay naman dahil sa sunog 10 taon na
ang nakakaraan. Ayon sa kanila, hindi raw nakalabas ang babae nang tangkain nitong iligtas ang nakataling manok ni Tatang Jose sa poste nang nasusunog nitong bahay. Ang mga tao talaga, no? Sila na mismo ang nagsasabi na hindi nila kilala ng lubos si Tatang Jose. Pero kung makahusga ay grabe. Ani na lang ni Teryo noon. Oo nga mahal, ang sabi pa nga sa tindahan kaya raw hindi nagkakaanak ang mag-asawa noon dahil kinain daw ni Tatang Jose ang ipinagbubuntis ng asawa nito. Dagdag ko pang saad. Ay naku mahal, huwag kang magpapaniwala sa mga iyan. Kung may dapat iwasan at hindi dapat pagkatiwalaan sa panahon ngayon ay ang mga tsismosang tulad ng mga iyan. Kadalasan sa mga kwento ng mga iyan ay mali, kung hindi naman ay labis o kaya naman ay kulang. Sagot naman ng asawa ko. Natawa na lamang ako. Tama naman kasi si Teryo. Naniniwala rin ako sa kasabihan na ang naniniwala sa sabi-sabi ay walang bait na sarili. Kung kaya't hindi ko na lamang talaga binigyang pansin ang mga usap-usapang iyon tungkol kay Tatang Jose. Tutal ay mabait naman ang matanda. Marahil kaya lang ito napagdududahang aswang dahil hindi ito masyadong nakikihalubilo sa mga tao. Mas madalas ko pa nga itong makita sa tumana nito na nagtatanim ng mga gulay at kamuti. Hindi kagaya ng mga kaedaran nitong matatanda na nakikipaghuntahan at paghimas ng mga manok ang nagiging libangan. Kadalasan pa nga ay ang pag-inom ng lambanog o kaya ay tuba. Isang araw, habang nangunguha ako ng mga paku, ito po ay fern sa English, ay nagawi po ako sa bahaging malapit sa lumang bungalow. Hindi ko man sadya ay biglang sumagi sa isipan ko ang usap-usapan tungkol sa bahay na iyon. Hindi ko tuloy maiwasan na kilabutan habang tahimik na binabagtas ang madamong kakahuyan pauwi sa amin. Napakunot-noo pa nga ako nang may matanaw akong isang may katandaan na lalaki na pasalubong sa akin. Sa pagkakatansya ko po Kuya Bari ay siguro'y kaedad lang ito ni Tatang Jose. May daladala itong panggatong at tila patungo sa lumang bungalow. Nagbaba ako ng tingin nang magtama ang aming mga paningin nang magkatapat na kami sa makipot na daan. Muntik pa nga akong mapatakip sa aking ilong nang malanghap ko ang malakas na amoy nito sa katawan. Iyong amoy na parang pinaghalong anghit at amoy ng malansang hindi ko mawari. Bahagya naman akong lumihis upang bigyan ito ng puwang na makadaan dahil mabigat ang daladala niya. Masarap iyan kung may sahog na susong pilipit o kaya ay tilapia. Ani pa nito sa akin na ikinalingon ko. Medyo nailang ako Kuya Bari kaya ngiti lamang ang isinagot ko rito. Hindi ko na ito pinansin pa at mabilis ko nang binaybay ang daan pauwi sa amin. Inabutan kong naglalagay ng pabigat sa bubong si Teryo. "Oh, anong ginagawa mo riyan mahal? Mamaya mahulog ka riyan." Bungad ko rito at nagtuloy na sa aming kusina. Ito ba? Naghahanda para sa paparating na bagyo. Sabi kasi sa radyo malakas daw ito Kaya naglalagay ako ng mga pabigat na sako ng buhangin sa bubungan natin para di tangayin. Pasigaw nitong tugon naman sa akin. Hindi pa naman noon masyadong maulan, ngunit makulimlim na talaga. Isang senyales na mayroon ngang nagbabadyang malakas na unos. 3 araw makalipas nga nun, Nobyembre 25, nang rumagasa ang bagyong Sisang at salantain ang buong Kabikulan. Parang nais kong mangilabot sa tuwing maririnig ko ang ugong ng nag-aalimpuyong hangin sa itaas. Halos
Ayaw manatili ng sindi ng aming gasera dahil sa malakas nitong pagbayo sa aming buong bahay. Mabuti na lamang Kuya Bari at handa talaga itong si Teryo para sa mga ganoong pagkakataon. Namili na nga ito ng mga stock na pagkain, flashlight at isang malaking gaserang de-alcohol o Petromax kung tawagin sa kanila. Kaya maliwanag pa rin sa kwarto namin at sa sala. Ngunit hindi ko pa rin maiwasan ang hindi kabahan. Kahit pa nga matibay naman ang aming bahay dahil bagong tayo lamang at gawa sa semento, ay maaari pa rin itong masira kung mamalasin. Marami na rin naman akong bagyong naranasan, ngunit kakaiba talaga para sa akin ang bagyong Sisang. Ang tunog na dala nitong hangin ay parang panaghoy ng nagdurusang kalikasan. Para bang may halong galit at pagbabanta ng paghihiganti. Subalit, sa gitna ng nanggagalaiti na unos ay nakarinig kami ng malakas na katok at pagtawag. Sa isip-isip ko ay parang boses iyon ng aming kapitbahay na si Tatang Jose. Teryo, mahal, parang boses ni Tatang Jose yun ah. Naku, baka nagiba na ang kubo ng matanda. Malakas na wika ko kay Teryo upang marinig ako. Kahit kasi pareho kaming nasa silid ay malamang hindi ako nito naiintindihan dahil nga sa lakas ng patak ng ulan sa aming yerong bubong. Bago pa ito nakasagot ay nagmamadali na akong tumayo at humahangos sa pintuan. Agad ko iyong binuksan. Tumambad po sa akin ang basang-basa at nanginginig na sa ginaw na si Tatang Jose. May daladala din itong maliit na Petromax na ginawa nitong ilawan upang makarating po sa amin. Abay Diyos ko, basang-basa ho kayo. Tuloy po kayo, tuloy po. Narinig kong wika ni Teryo mula sa aking likuran. Nakasunod na pala ito sa akin. Naku, salamat. Pasensya na kayo sa abala ha. Wala akong ibang matutuluyang malapit kung hindi kayo lamang. Hiniklat na kasi ng hangin ang buong bahay ko. Mabuti na lamang nga at hindi namatay ang sindi ng Petromax ko. Malungkot na saad ni Tatang Jose. Mahal, ikuha mo nang maisusuot ng tuyong damit si Tatang Jose. Sige na. Baling na utos sa akin ng asawa ko. Agad naman akong bumalik sa silid naming mag-asawa at ikinuha nga ng damit ang matanda. Pagkaabot ko po nito kay Teryo ay sinamahan nito si Tatang Jose sa isa pang silid namin na bakante at pinagbihis. Ako naman ay tumuloy sa kusina upang kumuha ng makakain at mainit na maiinom ng matanda. Nang madalhan ko ito ng pagkain ay muli akong bumalik sa kusina. Napansin ko kasing umaanggi roon at basang-basa na ang sahig. Kung kaya't hinakot ko na sa sala ang mga kakailanganin namin at mga pagkain. Tulad na lamang ng pinggan, tubig na inumin, termos, kape at asukal, pati kalderong may lamang kanin at kaserola ng ulam. Pabalik na sana ako sa kusina upang kumuha ng baso at mug para sa kape nang makarinig ako ng lagabog ng sanga sa tapat ng pintuan ng aming kusina. Kasunod nun ay matinis na iyak ng asong tila nasasaktan. Binuksan ko ang pintuan upang tignan ito. Nakita ko ang isang sanga ng mangga na nakabara na sa pintuan. Sa ilalim nito ay isang aso na may katamtamang laki ang naiipit. Hinila ko po ang aso na basang-basa na rin. Kinarga ko ito at ipinasok sa bahay. Saka ko muling binalikan ang sadya ko sa kusina. Ngunit paglabas ni Tatang Jose at Teryo sa sala ay biglang umangil ang aso. Nagtayuan ang basang-basa at malago nitong balahibo nang makita niya si Tatang Jose. Shh! Hoy! Tigil! Huwag kang ganyan ha! Nakikituloy ka na lang din dito, mga away ka pa ng bisita namin.
pagsasaway ko sa aso na inambahan pa ito ng tsinelas. Agad namang bumahag ang buntot nito na waring naiintindihan niya ako. Napatingin naman sa akin si Tatang Jose. Saglit ako nitong pinasadahan ng tingin. Ay, buntis ka! Seryoso nitong wika habang nakatingin sa aking liig. Nagkatinginan kami ni Teryo ng mga sandaling iyon. Kami pa lamang kasi ang nakakaalam na buntis ako ng 3 buwan. Paano kaya natiyak ni Tatang Jose na nagdadalang tao ako gayong hindi pa naman ito halata? Matapos ang bagyong iyon ay hindi na umalis pa ang aso sa amin. Subalit mula rin noon, Kuya Bari, ay madalas akong makaramdam ng paninigas ng aking tiyan. Madalas na rin akong mahilo at pakiramdam ko po ay nanghihina ako lagi, lalong-lalo na po sa umaga. Madalas ko ring mapansin na may bahid ng patak ng dugo ang aking panloob tuwing magpapalit po ako. Mahal, ngayon ka pa nang siguro nakakaramdam ng paglilihi. Ganyan ang mga simptomas ng naglilihi, di ba? Wika sa akin ni Teryo nang minsang isang gabi ay magreklamo ako. Pero mahal, para mapanatag tayo, mas mabuti nang magpa-check up ka na. Sasamahan kita bukas sa bayan. Duktong wika pa nito. Hindi pa noon uso ang ultrasound, Kuya Bari, kaya stethoscope lamang at ilang lab test ng ihi ko ang ginawa ng doktor. Sabi naman nito ay maayos naman at malakas ang pintig ng puso ng aming anak. Ang spotting o pagkakaroon ng bahid ng dugo sa aking panloob ay talagang normal lang daw. Kung kaya't niresetahan lang ako nito ng gamot at binigyan ng mga vitamins. Ngunit walang nagbago sa mga nararamdaman ko. Inisip ko na lamang na baka sadyang mahirap lang talaga akong maglihi. May araw din naman kasi na nawawala ang spotting ko, Kuya Bari, at umaayos ang aking pakiramdam. Minsan isang umaga ay bumili po ako ng asukal sa tindahan. Naubusan kasi kami ng stock. Hindi pa makapamalengke si Teryo dahil abala pa rin ito sa mga tanim naming repolyo at talong. Iyon kasi ang pansamantalang pinagkakakitaan namin habang hindi pa ito bumabalik sa trabaho bilang seaman. Naku, sa inyo pala nakituloy nung bagyong sisang si Tatang Jose, no? Naku, mag-iingat ka. Buntis ka pala. Baka naamuyan ka na nun. Ani ng isang ale na nakasabay kong bumili. Hindi ko mawari kung bakit binayo ng kaba ang dibdib ko, Kuya Bari. Dati ay baliwala lang sa akin ang mga sabi-sabi tungkol sa matanda. Ngunit ng mga sandaling iyon ay nagkaroon ng ulap ng paghihinala ang aking isip. Naalala ko kasi ang sinabi nito ng gabing makituloy ito sa amin. Maging ang kakaibang reaksyon ng aking bagong asong si Simatar ay parang nagbigay sa akin ng pagdududa. Lalo at simula noon ay madalas na itong dumadalaw sa amin at nagdadala pa ng kung ano-anong galing sa kanyang tanim. Doon din kasi nagsimula ang mga kakaibang naaamoy ko tuwing gabi. Madalas ding makarinig ako ng mga yabag na paikot-ikot sa bahay namin. Nang gabing iyon, habang kapwa kami nasa sala ni Teryo, ay sinabi ko rito ang lahat ng napansin kong kakaibang nangyayari simula ng gabing nakituloy sa amin si Tatang Jose. Mahal, hindi na uso ang aswang ngayon. Kwento-kwento na lamang iyan ng matatanda. Ay, nagpapaniwala ka kasi sa mga chismis. Tinatakot mo lang ang sarili mo. Pagkontra ng asawa ko sa mga hinala ko. Niyakap ako nito palapit sa kanyang dibdib. Ngunit biglang nanayo ang mga balahibo ko sa batok nang mapasulyap ako sa ampun naming aso. Sa kadahilanang
Kakaiba ang pagkakatitig nito sa akin. Hindi ko alam noon, Kuya Bari, kung saan nanggagaling ang panlalamig at kilabot na lumukob sa akin nang matitigan ko ang mga mata nito. Saglit na tingin ko po ay hindi aso ang may-ari ng pares ng mga matang nakatingin ng diretso sa akin. Pakiwari ko po ay parang mga mata ng tao iyon. Parang pamilyar, ngunit hindi ko matandaan kung saan o kanino ko nakita. Oh, ayos ka lang ba, mahal? Parang nanlalamig ka. Sabi na kasi huwag mo na kasing iniisip ang mga ganyang bagay. Pansin ng asawa ko na nararamdaman ang bahagyang panlalamig ng mga kamay ko. Nang gabing iyon, halos hindi ako makatulog sa paninigas ng tiyan ko. Pakiramdam ko ay parang naiihiba ako na hindi ko maintindihan. Napayakap na lang ako sa aking asawa na noon ay tulog na dahil sa labis na pagod sa maghapong paggawa sa bukid. Kung kaya't hindi ko na lamang pinansin pa ang nararamdaman kong pagkabalisa at pinilit ko na lamang na makatulog. Ngunit madaling araw ay naalipungatan ako nang maramdaman kong tila may dumidila sa aking mga paa papunta sa aking hita. Ganoon na lamang ang pagkagimbal ko, Kuya Bari, nang sa pagmulat ko ng mga mata ko ay nakita ko ang ampun naming asong sisimatar sa aming paanan. Gulat na gulat ako dahil lumaki po ito at humaba kaysa karaniwang aso at nagmistulang parang halimaw. Sa tulong ng liwanag ng Petromax sa sala ay kitang-kita ko ang mapupulang mga mata nitong biglang tumitig sa akin. Halos mangatog ang mga tuhod ko sa sindak ng ngumisi pa ito na nagpalabas sa malalaki nitong mga ngipin. Pakiwari ko ay biglang namanhid ang buo kong katawan dahil sa takot. Parang ayaw bumuka ng bibig ko sa labis na sindak. Ngunit nagawa kong tumili ng ubod ng lakas nang ilabas nito ang mahaba nitong dila. Buong pagkahayok na dinilaan nito ang dugo na unti-unting dumadaloy sa aking mga hita. Agad namang nagising si Teryo sa lakas ng aking sigaw. Nang hilakbot din ito sa kanyang nakita. Agad nitong kinapa ang sundang na nasa kanyang uluhan upang tagain ang halimaw. Ngunit dinamba siya nito. Nagpambuno ang dalawa sa loob ng aming silid. Pinilit ni Teryo na mailabas ang aso para wag akong madamay. Hanggang nakarating na ang paglalaban ng dalawa sa labas ng aming bahay. Saglit na nakaalpas si Teryo sa pagkakadagan ng halimaw na aso. Naggirian ang dalawa sa aming bakuran. Tumutulo pa nga ang laway ng asong halimaw habang matiim na nakikipagtantyahan kay Teryo. Nakita ko ring marami ng kalmot at kagat ang asawa ko, kaya kahit nanghihina ako dahil sa labis na sakit ng aking tiyan ay kinuha ko ang sundang at inihagi sa labas para makuha ni Teryo. Sakto namang bumagsak iyon malapit sa kanya. Ngunit mabilis na muling dumamba ang aso at pati hayang bumagsak sa lupa ang aking asawa. Ganoon na lamang ang sindak ko nang mahagip ng sakmal nito si Teryo sa kanyang balikat. Muli nito sanang pupuntiryahin sa leeg ang nakahandusay na si Teryo nang hangos na dumating si Tatang Jose. Inundayan nito ng dala nitong sundang ang aswang. Nahagip ito ng matanda sa likuran. Dahil doon, agad bumuka ang malaking hiwa na nilikha ng taga ni Tatang Jose dito at umagos ang nangingitim nitong dugo. Sanhi upang makabitiw ito kay Teryo. Gigil na tumayo ang asawa ko at binato ang aso ng buhangin sa mukha.
Pagkatapos po ay kinuha nito ang sundang kay Tatang Jose at pinagtataga ito. Nahagip ito ni Teryo sa bandang likuran ng kanyang balikat. Umaatungal itong kumaripas na ng takbo nang muling iangat ng asawa ko ang kanyang sundang. Hindi na ito hinabol pa nila Tatang Jose at Teryo dahil mas inuna ng mga ito ang aking kalagayan. Nako, mabuti na lamang at naagapan agad natin ang sanggol mo kaya hindi ka tuluyang nakunan, iha. Ligtas na kayong mag-ina. Saad ni Tatang Jose habang pinapahiran ng langis na inorasyonan nito ang aking tiyan. Tinapalan din ito ng dinikdik na dahon ng kalampunay ang aking balakang at puson. Agad naman akong nakaramdam ng ginhawa at naampat na ang aking pagdurugo. Doon pa lang namin napag-alaman na isa palang albularyo itong si Tatang Jose. Tumigil lang ito sa panggagamot dahil sa pakiusap ng asawa nito noon. Natatakot kasi umano ang asawa nito na maaari sa kanilang bumalik ang mga sakit na kumapit sa mga ginagamot noon ni Tatang Jose. Iyon ang dahilan, iha. Kaya alam kong buntis ka. Kaya rin ganoon ang reaksyon ng asong iyon sa akin. Alam niyang nararamdaman ko na nagpapanggap lamang siya. Pagpapaliwanag pa ng matanda. Ngunit huwag kayong mag-alala. Hindi na babalik ang aswang na iyon dito. Hindi na kasi niya mapapagaling ang sugat niya. May orasyon ko ang talim ng aking sundang. Mamamatay ito kung saan ito namumugad. Duktong pa ni Tatang Jose. Ilang araw ang nakalipas ay nabalita sa baryo ang pag-uwi ng anak ng may-ari ng nagibang bungalow. Walang nakakaalam kung saan ito naglagi sa mahabang panahon. Basta't muli na lamang itong lumitaw at nagtayo ng dampa sa mismong dating kinatitirikan ng bahay. Ang sabi ay may sakit umano ito. At dahil kapitbahay kami, ay nagmagandang loob kami na dalawin ito kasama si Tatang Jose. Nagkatinginan kami nang makita namin ang nagnanaknak nitong sugat sa likod at bandang balikat. Iisa lang ang pumasok sa isipan namin. Ang matandang ito ang totoong aswang na nanliligalig sa baryo at karatig puok nito. Ito ang aswang na nagpanggap na aso upang biktimahin ako at ang aking sanggol. Marahil ay hindi naman talaga ito umalis sa bahay na iyon. Marahil ay doon ito namumugad sa mahabang panahon. Palibhasa, walang nakakakita rito dahil gabi lang ito kung lumabas at sa ibang anyo pa. Nagkataon lang marahil na nakita ko ito dahil naghahanda rin ito para sa paparating na bagyo noon. Tulad ng sabi ni Tatang Jose, hindi na mapapagaling ng aswang ang mga sugat niya. Ilang araw lang mula nang bumalik ito sa bungalow ay namatay rin ito. Dahil walang kamag-anak na umako ay ang barangay ang nagpalibing dito. Bagamat nilinis ang pangalan ni Tatang Jose at nawala ang haka-haka na aswang ito, ay walang ibang nakabatid kung sino ang tunay na aswang. Ito'y walang iba kung hindi ang anak ng may-ari ng kinatatakutang bungalow, ang aswang na pinatuloy ko sa bahay namin noong kasagsagan ng bagyo. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aming kwento. Salamat po sa pagbasa nito at more power po sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Sonia. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari.
Ganoon din sa mga kasundo na walang sawang nakikinig sa inyong YouTube channel. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Dominic. Gusto ko lamang ibahagi po ang aking nakakatakot na karanasan tungkol sa mga aswang. Sisimulan ko na po ang aking kwento. Isang umaga, mahimbing akong natutulog nang biglang tumunog ang aking Nokia cellphone. Naka-full volume ito kaya naman naistorbo ang aking masarap na tulog. Napakamot-kamot ako sa aking ulo dahil nabitin ako sa tulog. Kaagad ko namang kinuha ito nang iminulat ko ang aking mga mata. Paminsan-minsan ay napipikit pa ako dahil inaantok pa talaga ako. Ngunit pinipilit kong labanan ang aking antok. Mayroon kasing tumawag at iyon ay si Carlo, ang matalik kong kaibigan. Wala naman sana akong balak na sagutin ang kanyang tawag pero naisip ko na baka importanteng bagay ang sasabihin niya. Kaya ayun nga Kuya Bari, pinindot ko ang answer button saka sinagot ang kanyang tawag. Hello Carlo, bakit ka napatawag? Tanong ko sa kanya. Ay Dominic, magandang umaga sa'yo. Gusto ko sanang imbitahan ka para sa kasal ng ate ko bukas eh. Punta ka rito para naman makapag-bonding din tayo. Matagal-tagal na rin tayong hindi nakikita. Ano, libre ka ba bukas? Sabi naman ni Carlo sa akin. Bukas? Oo, tama. Free naman ako bukas. Day off nga pala. Day off namin kaya wala kaming trabaho. O nga pala, mabuti naman at ikakasal na si Ate Kathleen mo. Sagot ko naman kay Carlo. Ay naku, oo nga eh. Akala ko tatandang dalaga si ate eh. Pero nagkamali pala ako. Wika naman ni Carlo sa kabilang linya. Sabay kaming nagtawanan. Kahit papaano po ay naibsan ang aking pagkaantok. 20 years old na nga po pala si Carlo at pareho kaming dalawa. Bali childhood best friend ko po siya at palagi kaming magkasama dati. Ngunit nagkalayo lang kami dahil lumipat sila ng bahay. Malayo-layo na sila sa aming bahay kaya naman ay hindi na kami nagkikita. O ano na Dominic, pupunta ka ba rito bukas? Isama mo na rin yung nobya mo. Wika ni Carlo. Nag-isip-isip muna ako ng ilang segundo kung ano nga bang magiging desisyon ko. Mga ilang oras ba ang biyahe papunta dyan sa lugar nyo? Naku, malayo siguro yung bahay ninyo. Sagot ko naman kay Carlo. Medyo. Siguro mga 4 na oras ang biyahe mo. Sige na, mabilis lang naman yun. Basta wala lang masyadong traffic. Sagot ni Carlo sa akin. Sa totoo lang Kuya Bari, wala talaga sana akong balak na pumunta dahil hindi pa ako nakakapunta sa lugar nila. Ngunit napilitan akong pumayag dahil pinilit ako ni Carlo. O sige, basta aasahan ko ang pagpunta mo rito ha. Sabi pa ni Carlo bago niya pinatay ang kanyang tawag. Binigay niya rin sa akin ang kanyang address. Pagkatapos tumawag ni Carlo ay bumangon na ako sa aking kama. Inayos ko ang aking higaan at saka lumabas. Lumipas ang ilang oras ay dumating ang aking nobya. Itago na lang natin Kuya Bari siya sa pangalang Almira. Mag-isa lamang kasi ako sa aking boarding house kaya naman dinadalaw ako minsan nitong si Almira. Malapit lang naman kasi sa kanilang bahay ang aking boarding house Kuya Bari. Pareho kaming may trabaho na at masasabi kong maswerte talaga ako kay Almira dahil bukod po sa pagiging mabait, isa rin siyang responsableng babae at marunong dumiskarte sa buhay. Ipinangako ko talaga sa sarili ko Kuya Bari na hinding-hindi ko na pakakawalan pa itong si Almira sapagkat batid kong madalang lamang sa mundo ang mga babaeng katulad niya. Oo nga pala, nabanggit ko rin po pala sa kanya Kuya Bari ang tungkol sa imbitasyon sa akin ni Carlo. Ano? Pupunta ka sa kasal ng ate niya bukas? Gulat na sambit ni Almira sa tonong patanong.
Oo eh, inimbitahan niya kasi ako eh. Tsaka aasahan niya raw ang pagpunta ko roon bukas. At saka gusto kita sanang isama doon, babe. Sabi ko naman kay Almira. Kitang-kita ko kung papaano kumunot ang noo ng aking nobya. Halata sa kanyang ekspresyon na ayaw niyang pumunta ako kina Carlo. Pati ba naman ako isasama mo? Naku naman, Dominic. Ang layo-layo ng lugar nila Carlo. Hindi natin alam ang mga pasikot-sikot doon. Wika naman ni Almira. Napakamot pa nga siya ng kanyang ulo. Ayaw ko mang magpunta babe pero pinipilit niya kasi ako. Ako, kapag hindi ako pumunta, baka naman magtampo pa sa akin yung lokong yun. Sagot ko naman sa aking nobya. Nag-isip-isip muna siya ng ilang minuto bago ito nagsalita. Ay naku, ikaw talaga. Sige na nga. Sasamahan na lang kita. Ayoko kasing pumunta ka roon ng mag-isa. Naku, baka makakita ka pa roon ng mga chicks ha. Abay masasapak talaga kita. Sabi sa akin ni Almira. Naku Kuya Bari, ganun talaga siya. Nakasanayan niya na ang asarin ako sa mga chicks. Wala naman akong balak na ipagpalit siya, pero palagi niya rin akong inaasar sa ibang babae. Ayaw niya kasing may mga umaaligid-aligid sa akin. At ayun nga Kuya Bari, sobrang tuwa ko talaga dahil pumayag itong si Almira na pumunta kami sa kasal ng ate ni Carlo. Laking pasasalamat ko na rin sapagkat sasamahan ako ng aking nobya. So, kailan tayo aalis? Tanong ni Almira habang nagkakape kaming dalawa. Bahala ko sana mamayang hapon na tayo umalis. Mas okay na yung nando na tayo sa kanila bukas kaysa naman sa magbabiyahe pa lang tayo. Malayo pa naman ang lugar nila. Sagot ko at sumang-ayon naman sa akin si Almira. Kung kaya't pagkatapos naming magkape ay agad naming inihanda ang aming mga dadalhin. Bumili na rin kami ng regalo para sa atin ni Carlo. Hay salamat, mabuti na lamang at supportive ang nobya ko Kuya Bari. Siya na nga ang pumili kung ano ang dapat iregalo. Sinamahan niya rin ako sa pagbili. Noong sumapit po ang 3:00 ng hapon, inilagay na namin sa loob ng aking kotse ang lahat ng aming mga dadalhin. Nakabihis na rin kami at ready to go na nga Kuya Bari. Nagpicture pa nga kaming dalawa sa tapat ng aking kotse. Mahilig kasing manguha ng litrato itong si Almira, lalo na kapag pumupunta kami sa mga magagandang tanawin. O tara na mahal, para hindi tayo masyadong gabihin sa ating biyahe. Sabi ni Almira habang nasa kalagitnaan kami ng picture taking. Magkatabi kami ni Almira sa front seat at hindi nga nagtagal ay pinaharurot ko na ang aking sasakyan. Maingat akong nagmamaneho habang masayang nagkukwento naman si Almira. Mahilig din kasi siyang magkwento tungkol sa mga kaganapan niya sa buhay at maging sa mga napanood niyang movies. Tuwang-tuwa ako habang nakikinig sa mga kwento niyang katatawanan. Patuloy lamang ako sa pagmamaneho at hindi ko naramdaman ang pagod dahil katabi ko ang babaeng mahal ko. Naaamoy ko pa nga ang kanyang mabangong buhok na nililipad ng hangin. Mahigit 2 oras na ang aming binabiyahe at sa mga oras na iyon ay marami na kaming tawanan at halakakan dahil sa mga kwento ni Almira. Babe, meron akong sasabihin sa'yo. Kapag ka nawala ako ingatan mo palagi ang sarili mo ha. Biglang wika ni Almira sa kalagitnaan ng aming biyahe. Sumandal pa nga siya sa aking balikat. Nabigla naman ako dahil sa mga salitang kanyang tinuran. Napabuntong hininga ako at saka nagsalita. Ano ba naman yan? Ano ba naman yung pinagsasabi mo babe? Huwag ka namang ganyan. Naku kahit biro ayoko ng ganyan. Wika ko naman sa kanya. Hindi maitago ng aking mga mata ang katotohanang nalungkot ako sa kanyang sinabi. Sorry na babe,
Naku, sadyang advance lang talaga ako. Kasi kapag wala na ako, hindi ko na yan masasabi sa'yo. Hindi rin naman kasi natin alam kung kailan tayo mawawala sa mundong ito. Malay natin, hindi na tayo magising bukas. Dagdag pang turan ni Almira. Mas lalo lang akong nakaramdam ng lungkot, Kuya Bari. Ayoko kasi ng mga ganoong topiko. Babe naman, huwag na natin pag-usapan ng tungkol sa mga ganyang bagay. Wika ko kay Almira. Tumingin siya sa aking mga mata at saka niyakap ako ng mahigpit. Ramdam ko sa kanyang yakap ang tunay na pagmamahal. Ay, mahal na mahal kita, Dominic. Sambit niya sa akin. Napangiti na lamang ako dahil sa tinuran ng aking nobya. Mahigit 3 taon na kaming magkasintahan pero kinikilig pa rin ako sa tuwing sinasabi niyang mahal na mahal niya ako. Almira, mahal na mahal din kita. Tugon ko at mas lalong humigpit ang kanyang mga yakap. Hindi nagtagal ay kumalas din siya sa pagkakayakap. Nagugutom na raw siya kasi, kaya naman ay kinuha niya ang lalagyan ng aming pagkain at saka kumuha siya ng hamburger. Masaya naming pinagsaluhan ang masarap na pagkaing iyon. Maya-maya'y sinulyapan ko ang aking rilong pambisig at napagtanto kong mahigit 3 oras na pala kaming nagbabiyahe. Malayo-layo na rin pala ang aming narating. Unti-unti nang nilamon ng dilim ang buong paligid, kaya naman ay medyo binilisan ko na ang aking pagmamaneho para mabilis din kaming makarating doon. Mahirap kasing magbiyahe nang hindi mo kabisado ang daang iyong binabagtas. Habang patuloy sa pagtakbo ang aming sasakyan, napadpad kami sa isang daan na kung saan ay wala man lang kabahay-bahay. Pawang mga malalaking punong kahoy lamang ang makikita sa paligid. Wala ring mga poste ng ilaw sa daang iyon. Naku po babe, anong lugar na kaya ito? Tanong sa akin ni Almira. Napansin niya rin kasi na parang may kakaiba sa lugar na iyon. Hindi ko alam kung nasaan na tayo. Hindi ko kasi kabisado ang lugar na ito. Sagot ko naman kay Almira. Nagpalinga-linga lang kami sa paligid. Nagbabaka sakali kaming makahanap kami ng mga bahay. Ngunit wala talaga kaming makita, Kuya Bari. Napansin din namin na mayroong isang motorsiklo ang nakasunod sa amin. Nagpatuloy lamang ako sa pagmamaneho ko at bigla kong inihinto ang kotse nang makita namin ang 2 matanda na nakahiga sa gitna ng kalsada. Ay, ano kaya nangyari sa 2 matandang yan? Bakit nasa gitna sila ng kalsada? Tanong sa akin ni Almira habang titig na titig siya sa katawan ng matandang babae at matandang lalaki. Hindi ko alam. Baka nasagasaan ang mga yan ah. Sagot ko naman. Naku, tulungan kaya natin sila. Kawawa naman ang matatanda o tingnan mo. Wika sa akin ni Almira. Ipinarada namin ang kotse sa gilid ng kalsada at dahan-dahan kaming lumabas. Tanging ilaw lamang ng aming sasakyan ang nagsilbing liwanag noong mga oras na iyon. Humakbang kami ni Almira patungo sa kinaroroonan ng matandang babae at matandang lalaki. Nakahiga ang mga ito sa gitna ng kalsada at hindi namin alam kung anong nangyari sa kanila. Likas kasi sa amin, Kuya Bari, kaming magkasintahan ang pagiging matulungin at maawain. Kaya naman ay napagpasyahan naming lapitan ang 2 matanda upang sana'y tulungan sila. Lolo, Lola, ano po ba ang nangyari sa inyo? Tanong ni Almira habang dahan-dahan niyang niyuyugyug ang balikat ng 2 matanda. Magkatabi ang mga ito habang nakahimlay. Labis kaming nag-alala sa kalagayan ng 2 matanda, ngunit nagulat kami nang biglang sumigaw ang driver
ng motorsiklong nakasunod sa amin kanina. Umalis kayo riyan, mga aswang sila! Sobrang lakas ng sigaw ng driver at puno ng pag-alala ang tono ng kanyang boses. Dahil sa itinuran niya ay napaatras kami ni Almira. Tiningnan namin ang dumaang motorsiklo at nakita naming nasa malayo na ito. Bigla naman kaming kinilabutan nang maalala namin ang sigaw nito. Naku babe, totoo kaya yung sinasabi ng driver? Tanong ni Almira habang nakahawak na siya sa aking kamay. Nakapagtataka Kuya Bari dahil wala namang sugat ang dalawang matanda. Damang-dama ko ang panginginig ng kamay ni Almira. Hindi ko nagawang sagutin ang kanyang tanong sapagkat nakapokus po ako sa dalawang matanda. Dominic, halika na! Kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Nanginginig na sambit ni Almira sa akin. Akmang tatakbo na sana kami nang biglang bumangon ang dalawang matanda at binato kami ng kanilang mga tungkod. Napakalakas ng kanilang pagbato at tumama ito sa aming likod na naging dahilan sa pagkatumba namin ni Almira. Napahawak pa nga kami sa aming likod dahil sobrang sakit nun. Pinilit namin kaagad na bumangon ngunit hindi namin kinaya. Kung kaya't gumapang na lamang kami patungo sa aming sasakyan. Ngunit napakabagal ng aming pag-usad kaya naman ay naabutan kami ng dalawang matanda. Tumambad sa aming paningin ang pangit na mga mukha ng dalawang matandang iyon. Kitang-kita naming kulubot ang kanilang mga balat, mahahaba ang kanilang mga kuko at maging ang kanilang mga pangil. Magulo ang mahabang buhok ng matandang babae. Nakakatakot talaga ang kanilang mga tingin. Kuya Bari, para bang gustong-gusto na nila kaming sunggaban. Nagsisigaw si Almira. Baka sa tono ng aking nobya ang labis na takot. Hindi nagtagal ay nakaharap na sa amin ang mga aswang kaya napahinto kami sa paggapang namin. Hinarangan nila kami para hindi kami makapagpatuloy. Parang mababaliw na si Almira dahil sa sobrang takot Kuya Bari. Nagsusumigaw kami ngunit wala namang kabahay-bahay sa lugar na iyon. Nananalangin na lang kami at nagbabakasakaling may dumaan na sasakyan at makapanghingi kami ng saklolo doon. Ngunit ni isang sasakyan ay wala man lang dumadaan. Dominic, natatakot na ako! Natatakot na ako! Naiiyak na sambit ni Almira sa akin. Tinakpan na niya ang kanyang mga mata dahil natatakot siya sa mukha ng dalawang aswang. Nangilid ang mga luha mula sa aking mga mata habang harap-harapang kong nakikita ang mga luhang pumapatak sa mata ni Almira. Nasasaktan ako sa tuwing nakikita kong umiiyak siya. Niyakap ko siya ng sobrang higpit, ang klase ng yakap na parang iyon na ang huli. Almira, magpakatatag ka. Makakatakas din tayo dito. Bulong ko sa kanya habang patuloy pa rin siya sa pag-iyak. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa aking bulsa upang sana'y tumawag sa aking mga kakilala at humingi ng tulong. Ngunit nang nakita ng dalawang matanda ang aking hawak-hawak, mabilis itong inagaw ng matandang babae at itinapon sa kakahuyan. Kasunod nun ay hinampas ako ng matandang lalaki gamit ang tungkod nito. 3 beses nito akong pinaghahampas na tumama sa kung saang-saang parte ng aking katawan Kuya Bari. Sa sobrang lakas ng paghampas niya ay napasigaw na lamang ako. Pagkatapos akong hampasin ng matandang lalaki, si Almira naman ang hinampas ng matandang aswang. Unang hampas pa lang ay napasigaw kaagad si Almira. Maawa naman kayo sa nobya ko. Ako na lang ang hampasin niyo. Pagmamakaawa ko sa kanila
ngunit hindi nagpaawat ang matandang babae. Nagmistulang bingi ito na parang wala siyang naririnig. Walang awa niyang pinaghahampas si Almira. Kagaya sa akin ay 3 hampas din ang natamo ni Almira. Mas lalo akong naiyak dahil batid kong sobrang sakit ang nararamdaman ng babaeng mahal ko. Gustuhin ko mang lumaban at ipagtanggol si Almira, ngunit hindi ko nagawa na dahil maging ako ay nahihirapan na din. Lumipas lamang ang ilang segundo, nahimatay si Almira. Marahil iyon ay dahil sa sobrang sakit na kanyang naramdaman. Almira! Almira! Kumising ka! Niyuyugyug ko ang kanyang balikat upang magising siya. Gustong-gusto ko nang buhatin ang aking nobya palayo sa lugar na iyon, ngunit wala na talaga kaming takas. Napapikit na lamang ako habang pilit kong iniinda ang sakit ng aking katawan. Maya-maya ay bigla akong hinila ng matandang lalaki. Inilayo niya ako kay Almira. Kinuha nito ang malaking baging at pati na rin ang malaking sako. Biglang itinali nito ang baging sa aking kamay at pati na rin sa aking mga paa. Maawa kayo! Patakasin niyo na po kami! Pagmamakaawa ko sa kanila, ngunit hindi man lang nagsalita ang 2 matanda. Nagtulong-tulong silang 2 sa paggapo sa akin, kaya naman ay wala na akong kawala. Sa tingin ko po ay mag-asawa ang 2 iyon. Pagkatapos nilang igapos ang aking mga kamay at paa, si Almira naman ang ginapos nila. Hindi pa rin siya nagigising, kaya naman ay napahagulgol na ako habang pinagmamasdan ang kaawa-awang mukha ni Almira. Maya-maya'y kinuha ng matandang babae ang isang malaking sako at saka inilagay nila sa loob ng sako si Almira. Kitang-kita ng aking 2 mata kung papaano nila ipinasok sa loob ng sako ang walang kalaban-labang katawan ng babaeng mahal ko. Nagmamakaawa ako sa kanila, ngunit hindi man lang nila ako pinakinggan. Tuwang-tuwa pa nga ang 2 matandang aswang sa kanilang ginagawa. Napahagulgol na ako. Sinisisi ko ang aking sarili noong mga sandaling iyon. Patid kong kasalanan ko kasi ang lahat. Kung hindi ko isinama si Almira, hindi na sana siya napahamak pa. Ngunit kahit habang buhay man akong magsisi, alam kong hindi ko na maibabalik pa ang mga mali kong desisyon. Pagkatapos nilang ipasok si Almira sa loob ng sako, ay kumuha naman sila ng isa pang sako na nasa gilid lang ng kalsada. Doon ko napag-isip-isip na siguro ay sinasadya nilang magdala ng tig-iisang sako sa tuwing mambibiktima sila. Taktika lamang pala nila ang magkunwaring nabangga o na aksidente para kaawaan sila. At kapag mayroon nang lumapit sa kanila, ay kaagad na nilang bibiktimahin iyon. At hindi nga ako nagkamali, Kuya Bari. Ipinasok nila ako sa loob ng sako. Hindi na ako nakapalagpa sapagkat parehong nakagapos ang aking kamay at paa. Tanging paghagulgol na lamang ang aking nagawa. Si Almira ang iniisip ko habang nasa loob ako ng sako. Ayos lang sa akin kahit ilang beses nila akong saktan, wag lamang si Almira. Kahinaan ko talaga ang makitang nahihirapan si Almira. Matapos nila kaming ilagay sa loob ng sako, ay hinila na nila ang mga sako. May mga kain na naman tayo, wika ng matandang babaeng aswang at saka humalakhak pa ito. Base sa direksyong pinanggagalingan ng boses ng matandang babae ay napag-alaman ko na ang lalaking aswang ang siyang humihila sa sakong kinalalagyan ko
at ang babaeng aswang naman ang humihila sa sakong kinalalagyan naman ni Almira. Ramdam na ramdam ko ang pananakit ng aking katawan sa tuwing may nadadaanan kaming lubak-lubak na daan. Bukas ng gabi ay babalik ulit tayo doon sa kalsada upang mambiktima na naman, sabi ng matandang lalaki sa matandang babae. Nagtawanan pa nga silang dalawa. Dinaig pa nila ang nanalo sa loto dahil sa sobrang saya nila. Masayang-masayang nag-uusap ang dalawa habang tuloy pa rin ang paghila sa sako. Wala akong kaide-ideya kung nasaan na kami dahil wala akong makita mula sa loob ng sako. Sa tantya ko ay mahigit 1 oras ang iginugol nila sa paglalakad hanggang sa naramdaman ko na huminto sila. Kaagad nila kaming hinila mula sa loob ng sako. Nang makalabas na kami sa sako ay bumungad sa aking paningin ang isang bahay. Inisip ko na baka iyon ang kanilang bahay. Sa labas ng bahay kubo ay mayroong malapad na mesa at gasera na siyang nagsilbing liwanag. Halos masuka pa nga ako, Kuya Bari, nang makita ko ang nasa ibabaw ng mesa. Mga ulo ng mga tao. Bigla akong kinilabutan at biglang natakot ako na baka mapugutan din kami ng aming mga ulo. Nanginginig ang aking buong katawan at nanindig ang aking mga balahibo. Iniisip ko na iyon na talaga ang aming katapusan. Nilingon ko si Almira. Nakalupasay ito sa lupa at hindi pa rin nagkakamalay. Natatakot na ako sa posibleng mangyari sa amin lalo na't wala kaming kalaban-laban na. Binuhat nila kami patungo sa loob ng kubo at saka iniwan. Nagpaapoy sila at nagpakulo ng tubig sa isang malaking kawa. Habang lumilipas ang mga oras ay lalo akong kinikilabutan. Tiningnan ko ang aking nobya at dahan-dahang sinisipa upang magising siya. Almira, Almira, kumising ka. Wika ko sa kanya, ngunit hindi pa rin siya nagkakamalay at hindi nagigising. Sinubukan kong ngat-ngatin ang baging na nakagapos sa aking mga kamay, ngunit biglang dumating ang matandang lalaking aswang. Binuhat nito si Almira patungo sa labas. Nanlaki ang aking mga mata at napasigaw na lamang ako nang makita kong pinugutan ng matandang lalaking aswang si Almira. Inilagay pa nito sa ibabaw ng mesa ang pugot na ulo ng aking kaawa-awang nobya. Parang pinagsasaksak ang aking puso dahil sa sobrang sakit, Kuya Bari. Mga demonyo kayo! Sigaw ko sa kanila. Tumayo ang matandang babaeng aswang at saka tumungo sa aking kinaroroonan. Tumahimik ka dahil ikaw naman ang isusunod namin mamaya. Sambit ng babaeng aswang at saka bumalik na siya sa labas. Wala na akong nagawa pa kung hindi napahagulgol na lamang ako habang masaya nilang pinagsasaluhan ang preskong dugo ni Almira. Habang nag-e-enjoy silang dalawa ay patuloy pa rin akong nagbabalak na tumakas. Pilit kong kinakalag ang mga baging na nakagapo sa akin. Tahimik lang ako ngunit gigil na gigil nang hinangat-ngat ko ang baging. Laking gulat ko na lamang dahil nagawang putulin ng aking ngipin ang mga baging. Noong maalis ko yun ay dali-dali kong inalis ang mga baging na nakagapos sa aking mga paa at dahan-dahan akong gumapang. Mabuti na lamang at nakakita ako ng pintuan sa bandang likuran. Kahit hilong-hilo ako at masakit pa rin ang katawan ko, ay gumapang lamang ako ng gumapang. Nangingilit ang mga luha sa aking mga mata
habang gumagapang ako palayo at rinig na rinig ko ang kanilang mga halakhak habang pinagsasaluhan pa rin nila ang katawan ni Almira. Lumingon ako saglit at saka napabulong na lamang. Almira, patawarin mo ako. Hindi kita nailigtas. Pagkatapos nun ay nagpatuloy ako sa paggapang. Binilisan ko ang aking pagkilos hanggang sa nakarating ako sa mga liblib na kakahuyan. Gapang lang ako ng gapang. Wala akong pakialam kung masugatan ako sa mga bato na bumabaon sa aking braso at tuhod. Pilit kong ikinubli ang aking sarili doon sa kakahuyan. Nagtago lang ako na nagtago at ipinilit kong ikubli ang aking sarili sa makakapal na halaman. Tanging panalangin na lamang ang huli kong sandata. Humingi ako ng tawad sa Diyos dahil hindi ko nailigtas ang aking kasintahan. Inialay ko na ang lahat sa Kanya at ipinagkatiwala ko na ang aking kaligtasan sa ating Puong May Kapal. Dasal lang ako ng dasal hanggang sa hindi ko na lang namalayan na nakatulog na lang ako. Laking pasasalamat ko dahil hindi ako nahanap ng mag-asawang aswang hanggang sa sumapit na ang umaga. Noong tiyak kong matarik na ang araw, ay dahan-dahan akong lumabas sa aking pinagtataguan. Hilong-hilo at napakasakit pa rin ng aking pangangatawan. Minaigi ko, Kuya Bari, na hanapin ang daan patungo sa kalsada at mabuti na lamang ay natuntun ko rin kaagad ang tamang daan. Bumalik ako sa kinaroroonan ng aking kotse at naluluhang nagmamaneho pauwi sa bahay. Iyak ako ng iyak habang bumabiyahe. Hanggang sa naalala ko na lamang ang mga huling katagang binitiwan sa akin ni Almira. Babe, kapag ka nawala ako ingatan mo palagi ang sarili mo. Habang umaalingaw-ngaw sa isipan ko ang mga salitang iyon, ay hindi ko talaga mapigilan ang humagulgol ng napakalakas, Kuya Bari. Pinagsisisihan ko ang lahat ng pangyayari. Pinagsisisihan ko ang naging desisyon ko dahil nawala sa akin ang pinakamamahal kong babae. Kuya Bari, 2 dekada na ang nakaraan mula nang nangyari iyon. Ngunit sariwang-sariwa pa rin sa aking isipan ang lahat ng pangyayari. Hindi na ako nakapag-asawa sapagkat si Almira lamang ang aking una't huling pag-ibig. Miss na miss ko na talaga siya. Ngunit tanging alaala na lamang ang lahat. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aming kwento ni Almira. Sana po'y maisadula niyo rin po ito sa inyong channel. Maraming salamat in advance and more power po sa inyong channel. Maraming salamat sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Dominic. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.